Mapagpalang hapon po sa bawat isa sa inyo. Ako po si Mrs. Josephine Velasco. Nais ko pong ipahayag ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa buhay ko at sa buhay po ng aking pamilya, kung paano po siya kumilos sa buhay namin, lalong-lalo na po noong nandun po kami sa matitinding pagsubok at hamon ng buhay. Year 2011 po, nagsimula po ako magtrabaho sa Subway. Noon, maayos naman po yung pasahod nila. Subalit, noong October 2023 po, nagkaroon po ng matinding pagsubok ang aming pong kumpanya. Dahil po nagkaroon ng matinding boycott dito sa Oman, at isa po ang aming kumpanya na nakasama po sa list sa mga na-boycott. Start po yung pagbagsak ng aming benta, wala na po customer na pumapasok sa amin, sa naapektuhan na po yung sahod namin. Sumasahod na lamang po kami every week, minsan po sumasahod po kami 20 real, 10 real, 15 real, minsan po wala po kami sinasahod sa isang linggo. Pero ang naging kalakasan po namin ng panahon ng yun ay ang Panginoon. Kahit ganun po sitwasyon namin, patuloy po kami nagtiwala at naglingkod sa Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon sa Philippians 4:19, "And my God will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus." Sinubukan ko rin pong maghanap ng trabaho, subalit hindi po ako nakahire sa bawat pinapasahan ko ng CV dahil naging issue din po ang aking edad. At hindi lamang dun po nasusubok yung pananampalataya namin dahil nagkaroon din po ng issue sa aking pong visa dahil yung aking pong working visa ay halos magdadalawang taon na rin po itong expired. Kaya nag-decide po kami ni Brother Jen na mag-join na lamang po ako sa visa niya. Pero hindi po ganun kadali ang pag-join ng visa kay Brother Jen. Dahil meron din pong issue ang aking visa dahil yung pong aking visa ay under pa ng aking company. Ibig sabihin po nun, active pa po ako dun sa dati kong company. Kaya hindi po ako ma-transfer sa joining visa kay Brother Jen. Kailangan po muna talaga ma-cancel ang aking pong old visa sa dati ko pong sponsor. Pero hindi po ito basta-basta pwedeng i-cancel dahil wala na po kami PR o sa company, wala na rin po access sa aking employer sa pag-cancel ng aking pong visa. Kaya po, that time po, nanalangin po kami na sinabi namin sa Panginoon, "Lord, ikaw na po ang bahala." Pero habang kami po ay nananalangin, nag-ano po yung Lord sa akin, nangusap po ang Lord, ang sabi po ng Lord sa Jeremiah, chapter 32, verse 27, "I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Yung pangusap po ng Lord doon, nagbigay po sa akin ng joy, bili pong nagkaroon ng gala ang aking puso dahil ang sabi ng Panginoon na walang bagay po na mahirap sa kanya. Doon po naranasan namin ang matinding pagkilos ng Panginoon dahil yung pong visa ko na hindi po ma-cancel ay tuluyan na pong na-cancela. At ako po ay nalilipat na sa joining visa kay Brother Jen at wala po kaming binayaran kahit na magkano dahil ang Diyos po ang siyang gumawa ng paraan sa mga bagay na hindi namin akala. At totoo nga po na napakabuti ng ating Panginoon dahil noong September 2025 po, biniyayaan po ako ng Panginoon ng panibagong trabaho na napakagandang benepisyo na higit pa po doon sa trabaho ko before. Sa aming pong pamilya, wala pong ibang itataas kundi ang ating pong Panginoon. Kaya patuloy po tayong magtiwala, manampalataya at maglingkod sa ating Panginoon because He is the God of the impossible and He is the God of our breakthroughs. Kung si Melanie, sino ako bago nito? Magulo ang buhay, walang direksyon ng buhay, walang kapayapaan, nakakulong sa kasalanan ng buhay. Isang araw, may nag-imbita sa akin, "Sinta, Jesus is your church." Pumunta ako, pero to be honest, wala akong nalasing. After ng service, uwi agad, hindi ako nagla-live group, no connection. Isang gabi, nagbasa ako ng Biblia. At doon, unti-unti, nakilala ko ang Panginoon. At doon, nag-umpisa ang tunay na pagbabago sa akin. Taong 2020, habang nasa trabaho, mayroon akong nakapanghupo sa akin. Hindi ko ito pinansin, pinabayaan ko lang hanggang umabot ng 2020. At
napansin kong lumalaki ang buko. Pag-check up ako, lumabas ang resulta, malignant cancer stage 3. Nalungkot ako, pero hindi ako nagpanik. Nagdasal ako at sinuko lahat sa Panginoon. 2 araw ang nakalipas at kailangan ko na ipaalam sa aking pagpapalagay. Nagdasal ako, nag-open ako ng telephone. Bumungad sa akin ang Isaiah chapter 41 verse 30. Ang sabi doon ng Panginoon, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang magpapalakas sa iyo at nagsasabi, huwag kang matatakot. Umalis ako na baon ang pangako. Umuwi ako ng Pilipinas para doon magpagamot. At favor lahat ni Lord, sinagot ng company lahat ng gastos. Tuloy-tuloy yung sweldo ko every month. 14 months ako nasa Pilipinas. October 23, araw ng ako. Habang nandun ako sa operating room, nakatingin ako sa bintana. Nakita ko sobrang liwanag. At ang liwanag na yun, pakiramdam ko niyayakap. Kaya wala akong kaba, walang takot ng mga oras. Natapos ang operasyon ng mapayapa. Undergo ako ng 6 session ng chemotherapy. Praise God, wala kahit anong side effect. Kunting panghihina lang at natapos ang lahat ng treatment ng maayos kahit sa habang ng buhay. Ngayon, nandito na ulit ako sa umaga ng trabaho. Nagpapasalamat araw-araw sa kalakasan ng Panginoon. Tunay nga kapag sinuko mo na lahat sa Panginoon, lahat ng bagay ay magiging madali. God be all the glory. Ako si Joel. I was born male, but ever since I was a child, I felt different. Grade 5 pa lang ako nang una akong may love sa isang lalaki. Kaklase ko siya. At minahal ko siya nang hindi niya nalalaman, secretly, and until one day, sinabi ko na mahal ko siya. Pero ang kapalit, nilayoan niya ako. Pati ang mga kaklase ko, lumayo sila sa akin. That broke my heart. I told myself, kung hindi ako matatanggap na bilang isang lalaki, magiging babae ako sa paningin ng mundo. I became a Hanilet Nicole. Nagpaganda ako, nagdamit babae, nagpakababae sa paningin ng mundo. And yes, I was admired, I was loved, I was treated like a woman. Pero sa likod ng makeup, ngiti, my heart was broken. Araw ng Pasko, may tumawag sa akin na isang babae, nagmamakaawa at hinihiling na hiwalayan ko ang kanyang asawa dahil mayroon silang mga anak na naghihintay sa kanilang ama. Nasaktan ako pero mas masakit pala na ako rin ang nakakasakit. By the time, wala na akong inisip. I hated myself. Nanigarilyo ako, nagdroga, inuumaga sa inuman, at nakikipag talik pa rin sa kahit sinong kapwa ko lalaki. But one night, I had a dream. I saw Jesus. Sinabi ko, pagod na ako. And he said, anak, may pag-asa. Hindi ka nag-iisa. And praise God, unti-unti akong binago. July 1, 2023, I received a water baptism sealed by the Holy Spirit. And I declared, Jesus Christ is my Lord and Savior. That day, I found peace. I found healing. And I found through identity. Kung babalikan ko yung dating ako, siguro wala ako dito ngayon. Dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, kaya eto ko ngayon nagbabahagi ng God's grace
at faithfulness ng Panginoon. Dati, I was part of LGBT community, lesbian, gay, bisexual, transgender, but now I belong to LGBT, love, God, be transformed. Ako si Joel, a man created by God, loved by God, living for God. Pwede pa pala mabago ang buhay. May pag-asa. Beloved brothers and sisters, let me start this story by declaring the word of God in the book of Isaiah 15 verses 1 to 5. Masaal po doon, huwag kang matakot, pagkat iniligtas kita, pinatawag kita sa iyong pangalan sapagkat ikaw ay aking. Dumaan ka man sa malalim na tubig, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, pararangalan kita. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. It all started from a simple sort of Christmas noon. Tayo kasama ang mother ko, December. Pero bago kami bakasyon, nag-request siya ng vaccine. Ang gusto niyang vaccine ay anti-pneumonia. So, sinigurado ko sa kanya na pumili anti-flu, gusto niya anti-pneumonia. Little did I know, may warning na pala sa amin ng Panginoon noon. Usually, nagbabakasyon ako 1 week, pinakamatagal ng 1 month. Pero this time, inabot kami ng 1 taon. Nakaten ko kami ng 12th anniversary ng JIM Oman. And then, second week ng December, nang start ng nagkaroon ng si husband, nagpa-check up. Akala nga namin simple sort of check up, kung gamot, hindi nakakita ng gamot. Then, pa-check, pero inis na dumaling, parang nagkaroon pa ng allergy. So, namaga ang mukha. Then, balik ulit sa doktor, but this time, ibang hospital na marami na siyang discomfort na nararamdaman noon. So, hindi na siya makalakad ng time na yun. So, akala niya, dahil wala nga, simpleng nagpalit weather lang, akala niya simpleng virus ng viral, pero ang nararamdaman niya mas worse kasi bigla na siya huminga. Dahil emergency, pumunta agad siya sa cardio, lahat ng test sa puso, pinesa ng doktor, pero okay naman, clear, wala siya sakit sa puso. Nakontine si husband nung time na yun. So, dinihir ng doktor na meron siyang pneumonia. One night, said to me, sabi niya, "Ma, tatanungin ko utang na loob sa'yo. Kung wala ba ako iiwan, nalagaan mo ako." Hindi na lang, hindi siguro siya makatayin sa akin ng sobra kaya yun yung nabanggit niya sa akin. Gabi-gabi, matawag ko sa Panginoon. Pero ang laging lumalabas sa bibig ko, hindi na prayer na pagaling, hindi. Lord, natatakot ako, hindi ko kaya to. Natatakot ako, Lord, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Nagtuturo ako ng word mo tungkol sa healing, tungkol sa faith. Pero eto, nararanasan ko ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. And then one night, while I'm praying, hindi ko malilimutan yung boses ng Lord. Tinawag niya ako, sabi niya mo na, bakit ka natatakot? Wala yung layo lang yung salita na nabili sa kanya mo na, bakit ka natatakot? And then, na-remind ako doon sa Isaiah na, oo nga, kung ako natatakot, yung time na yun, isa akong warrior ng Lord, isa akong prayer warrior, soldier niya. Bakit ngayon, eto na, nadalanas ko, naduduwag ako, natatakot ako. Then I started questioning God.
Dumating sa punto po na sinis ko ang Lord. May ganun ang damot-damot po. Pagka kami na nangangailangan, pagka ako na nangangailangan. Parang ang damot-damot mo. Hindi mo kami pinapakinggan. Yun ang anak pala ko, madamot siya. Pero higit pa pala doon yung malaking blessing na ibibigay ng Lord sa atin. Basta nasa isip ko, akala ko matamot siya. Hindi na kami pinapakinggan. Dumating po sa time na yung mga anak ko, yung anak ko pong panganay, sabi ko, humingi, iwan si Papa. Kailangan mo siya, hindi ka maganda mo tumuwi na Pilipinas. Kailangan mo si Papa, huwag mo siya iiwan. And then one midnight, hindi ako makatulog. Nadinig ko siya, parang may sinasabi. Hindi pala nag-pray lang siya. Then sabi niya sa prayer niya, tinanong ko siya, dahil kailangan ka. Sabi niya sa akin, hindi man nag-pray ako. Then sa prayer niya, sabi niya, Panginoon, pumatay mabuhay sa iyo ako. Pero pinaglaban ko pa rin yung pilit ko. Sabi ko na rin ako papayag. Hindi ako papayag. Kailangan pagiging mo si husband, kailangan pagiging mo asawa ko. Kaya unti-unti, nakaka-recover siya, nakakakain na, nakakilakad na siya. Yung time na yun, nabagal niya yung prayer niya. Sabi nga ulit na sa prayer niya, this time, para kay Kristo, para sa mga anak ko, para sa asawa ko, kaya ko. Nakala namin doon na natapos, kasi nagtuloy na yung recovery. Pero, patuloy na dumarating naman yung bills sa amin. Pupukwentahin po natin, may 8 million sa person. Ito, hindi pa ako nagkakamali, 13,000 yung umaligay yan. Ito sa isang hospital, hindi pa po kasama yun. And then one day, matingin isang big boss. Isang big boss nila. Sabi niya, don't worry sa game. Sabi niya gano'n, he will settle the game. Kapag hindi sinagot ng company mo, sasabihin ko sa akin, company, isettle ang game ko. Then sabi niya, I have to say like, mo, kailangan mo magpalakas. Kailangan mo makarecover. At maging yung isang big boss niya na kailangan siya rin ang tumulong sa amin para masalina siya ng tuto. Noong time na yun, akala ko, hindi kami tinutulungan ng Lord, akala ko madamot siya. Ang Panginoon ay kumikilos nila sa hindi sa dahil po sa pagkilos na ng Panginoon sa kanyang buhay, sa aming buhay, na hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan. May pagkakataon po talaga na pag dumadating ang mga matitibig pagsubok sa ating buhay, may pagkakataon po, pero bibigyan mo siya ng question. Questionin mo siya. Hindi natin alam na kumikilos siya behind the scene. At kapag po pala na-realize mo na kung ano yung mga ginawa ng Lord, realize mo yung pag-ibig na sila talaga na hindi na dumating. May pinangako niya sa'yo na hindi kita iiwan, hindi bayaan ito po. Ano yung sinisisi mo na siya pero ang napalitan niya sa'yo ay nakakapag-unawa. Nakakapag
hindi niya pinagkaka-explain. Sinisisi mo na siya noong time na akala mo hindi siya nakikinig sa'yo. Pero huli, doon mo makikita yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Dahil kay Kristo. In Jesus' name. Para sa aking mga anak at para sa aking asawa.